So magandang umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat ng nanonood at nakikinig ng video record na ito. Ngayong January 10, 2026, Saturday, ang kapayapaan ng sumatinawa na galing sa Diyos. Ang ipapahayag ko po na salita ng Diyos ngayong araw na ito is Deuteronomy chapter 28. Ang sabi dito, kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Mapapasa inyo ang lahat na mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukirin. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani sa inyong lupain at maraming alagang hayop. Pagpapalain niya ang imbakan ng inyong inaning butil at ang mga pagkaing nagmumula roon. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Sasalakayin nila kayo, ngunit magkakanya-kanya sila sa pagtakas. Pagpapalain niya ang inyong mga kamalig at lahat ng inyong gawain. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo'y gagawin niyang isang bansang matatag at nakalaan sa kanya kung susundin ninyo siya at tutuparin ang kanyang mga tuntunin. Sa ganoon makikita ng lahat ng bansa na kayo'y kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay pagdating ninyo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Pararamihin niya ang inyong anak at mga hayop at pasasaganain ang ani ng inyong bukirin. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito hindi kayo mangungutang, sa halip kayo pa ang magpapautang sa ibang bansa. Gagawin kayo ng Diyos ninyong si Yahweh na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod. Uunlad kayo at hindi mabibigo kung susundin ninyong mabuti ang kanyang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Huwag ninyong lalabagin ang alinman sa sinabi ko sa inyo. Huwag kayong lili sa kanan o sa kaliwa. Huwag kayong tatalikod kay Yahweh ni sasamba o maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Subalit kung hindi kayo makikinig kay Yahweh na inyong Diyos at hindi susunod sa kanyang mga utos at mga tuntuning ibinibigay ko sa inyo ngayon, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. Susumpain niya kayo ang inyong mga lungsod at ang inyong mga bukid. Susumpain niya ang imbakan ng inyong inaning butil at ang mga pagkain nagmumula roon. Susumpain niya kayo at magkakaroon lamang kayo ng iilang anak, mahinang ani at kakaunting alagang hayop. Mabibigo kayo sa lahat ng inyong gagawin. Padadalhan niya kayo ng kahirapan, kaguluhan at kabiguan sa lahat ng inyong gagawin hanggang sa kayo'y malipol. Gagawin niya ito dahil sa pagtalikod ninyo sa kanya. Hindi niya kayo aalisan ng salot hanggang sa maubos kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Lilipulin kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng sakit na pagkatuyo, nag-aapoy na lagnat, pamamaga ng katawan at sakit sa balat. Padadalhan din niya kayo ng matinding init at tagtuyot.
Hindi kayo titigilan ng mga ito hanggang hindi kayo nalilipol. Ipagkakait sa inyo ang ulan at dahil dito magiging parang bakal ang lupa dahil sa pagkatigang. Paulanan kayo ni Yahweh ng alikabok sa halip na tubig hanggang sa kayo'y lubusang mapuksa. Hahayaan niyang matalo kayo ng inyong mga kaaway, lalaban kayo sa kanila, ngunit magkakanya-kanya kayo ng takbo. Dahil dito, kikilabutan ang lahat ng bansa sa inyong sinapit, kakainin ng mga ibon at mga hayop ang inyong mga bangkay, ngunit walang mag-aabalang bungugaw sa mga ito. Pahihirapan kayo ng mga pigsa gaya ng ginawa ni Yahweh sa mga Egyptyo. Tatadtarin niya kayo ng galis, buni at pangangati ng balat na hindi mapapagaling. Dahil sa mga gagawin ni Yahweh sa inyo ay masisiraan kayo ng bait, bubulagin niya kayo at lilituhin. Parang bulag kayo mga pa sa katanghaliang tapat at maliligaw kayo sa inyong mga lakad. Ano man ang inyong gawin ay hindi kayo magtatagumpay, patuloy kayong gigipitin at saman ng ari-arian, ngunit walang sasaklolo sa inyo. May pagkasundo kayong pakasal sa isang babae, ngunit iba ang mapapangasawa niya. Magtatayo kayo ng bahay, ngunit iba ang titira. Magtatanim kayo ng ubas, ngunit iba ang makikinabang. Kakatayin ang sarili ninyong baka sa harapan ninyo, ngunit hindi ninyo matitikman. Aagawin sa inyo ang inyong mga asno. Aagawin sa inyo ang inyong asno at hindi na ibabalik. Ang mga tupa ninyo isasamsamin ng kawit at hindi na ninyo mababawi. Ang inyong mga anak ay kitang-kita ninyong ibibigay sa ibang tao, ngunit wala kayong magagawa. Isang bansang hindi ninyo kilala ang makikinabang sa ani ng inyong lupain at sa bunga ng inyong pagpapagod. Pahirapan nila kayo at patuloy na aapihin hanggang sa masiraan kayo ng bait dahil sa inyong paghihirap. Pahirapan kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng bukol sa tuhod at binti. Hindi ninyo ito mapapagaling, sa halip ay kakalat mula sa ulo hanggang paa. Kayo at ang inyong hari ay papabihag ni Yahweh sa isang bansang hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Maglilingkod kayo sa kanilang Diyos na yari sa kahoy at bato. Sa mga bansang pagtatapunan sa inyo ni Yahweh ay magiging katatawanan kayo at pag-uusapan. Magtataka ang mga tao roon sa inyong kinahinatnan. Mag-aasik kayo ng marami, ngunit kaunti lamang ang maani sapagkat sisirain ng mga balang. Magtatanim kayo ng ubas at masinop ninyo itong aalagaan, ngunit hindi kayo makakatikim ng bunga o katas nito sapagkat sisirain ng uod. Magkakaroon nga kayo ng maraming punong olibo sa inyong lupain, ngunit hindi kayo makakakuha ng langis sapagkat malalagas ang mga bunga nito. Magkakanak kayo, ngunit mawawala sa inyo sapagkat mabibihag ng mga kaway. Uubusin ng mga kulisap ang inyong mga punong kahoy at pananim. Uunlad ang kabuhayan ng mga dayuhang kasama ninyo, ngunit ang kabuhayan ninyo ay patuloy na babagsak. Sila magpapautang sa inyo at wala kayong maipapautang sa kanila. Sila ang mamumuno sa inyo at kayo'y tagasunod nila. Kapag hindi kayo nakinig sa Diyos ninyong si Yahweh at hindi sumunod sa kanyang mga utos at mga tuntuning ibinigay sa inyo, magaganap sa inyo ang lahat ng mga sumpang ito hanggang kayo'y lubusang mapuksa. Ang mga ito'y magsisilbing patotoo ng hatol ng Diyos sa inyo at sa inyong magiging lahi magpakailanman. Hindi ninyo pinaglingkuran ng buong kasiyahan at kagalakan si Yahweh sa panahon ng inyong kasaganaan, kaya ipapasakop niya kayo sa inyong mga kaway. Sila ang paglilingkuran ninyo sa panahon ng kagutuman, kauhuan, kahubaran at kakulangan sa lahat ng bagay. Pahirapan kayo ni Yahweh hanggang kayo ay malipol. Ipapalusob kayo ni Yahweh sa isang bansang mula pa sa kabilang panig ng daigdig. Hindi ninyo alam ang kanilang wika
simbilis ng agila na sasalakayin nila kayo. Matitigas ang kalooban ng mga taong iyon at walang awa sa matandaman o bata. Uubusin nila ang inyong mga hayop, pati ang ani ng inyong lupain. Wala silang ititira sa inyong ani, inumin, langis, baka o kawan hanggang sa kayo'y malipol. Kukubkubin nila ang inyong mga bayan sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh hanggang sa gumuho ang nagtataasang pader na sa akala ninyo'y magliligtas sa inyo. Kapag kinubkub kayo ng inyong mga kaaway sa tindi ng inyong gutom, ay kakainin ninyo pati ang inyong mga anak na ibinigay sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh. Magiging maramot pati ang pinakamabait na tao, hindi niya bibigyan ng pagkain pati kanyang kapatid, asawa o ang nalalabi niyang anak. Sino man sa kanila ay hindi niya bibigyan ng kinakain niyang karne ng kanyang anak sa takot na mawalan siya ng makakain. Ganyan ang aabutin ninyo sa panahon ng pagkubkob sa inyo ng inyong mga kaaway. Maging ang pinakamabait at pinakamaselang babae sa Israel na dati hindi tumutungtong ng lupa ay magiging maramot pati sa asawa at mga anak. Maging ang kasisilang na sanggol at ang mga anak na kanyang isinilang ay pagdadamot niya. Lihim niya itong kakainin at pagkaubos ay ang sanggol ang isusunod niya. Ganyan nga ang aabutin ninyo sa panahon ng pagsalakay sa inyo ng inyong mga kaaway. Kapag hindi ninyo sinunod ang lahat ng utos sa aklat na ito at hindi ninyo iginalang ang kahanga-hanga at kakilakilabot na pangalan ni Yahweh, kayo at hanggang sa inyong kaapu-apuhan ay padadalan niya ng matinding kahirapan at mga salot na walang katapusan. Ipadaranas niya sa inyo ang mga kinatatakutan ninyong sakit na ipinadala niya sa Egypto. Hindi na kayo gagaling sa mga sakit na ito, padadalan din niya kayo ng iba pang karamdamang hindi nabanggit sa aklat na ito ng kautusan hanggang sa kayo'y mapuksa. At kahit dumami pa kayo na sindami ng bituin sa langit, kaunti lamang ang matitira sa inyo sapagkat hindi kayo nakinig sa Diyos ninyong si Yahweh. Kung gaano kalaki ang kanyang kasiyahan sa pagpapala at pagpapaunlad sa inyo, gayon din kalaki ang kasiyahan niya sa pagwasak at pagpuksa sa inyo. Bubunutin niya pati ang pinakaugat ng inyong lahi sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Sa gagawin sa inyo ni Yahweh ay magkakawatak-watak kayo sa lahat ng sulok ng daigdig at kayo sasamba sa mga Diyos na yari sa kahoy at bato, sa mga Diyosang kailan may hindi ninyo nakilala ni ng inyong mga ninuno. Hindi kayo mapapanatag doon. Lagi kayong mag-aalala, mamumuhay kayo sa kabiguan at matinding kalungkutan. Laging manganganib ang inyong buhay, araw at gabi pag-aarian kayo ng takot at walang katiyakan ng buhay dahil sa malaking takot na likha ng inyong nakikita. Kung araw ay sasabihin ninyong sana'y gumabi na at kung gabi naman sana'y mag-umaga na. Ibabalik kayo ni Yahweh sa Egypto sakay ng mga barko kahit na ipangako niyang hindi na kayo pababalikin doon. Ipagbibili ninyo ang mga sarili ninyo upang maging alipin ng inyong mga kaaway, ngunit walang bibili sa inyo. So, yun lamang po ang Bible chapter verse natin for today. Maraming po salamat sa panonood at pakikinig. Paki-share, like, support, and repost na rin po itong video record nito. Maraming po salamat. Yan lamang po ang Bible chapter verse natin for today. And God bless. Yun lamang po.